beloved Boss Mike Cervera. So, eto na mga kababayan. Nako, oo, grabe. So, pakinggan muna natin to si Marcoleta. Maraming pinaglalaban siya. Marcoleta, pasok ka. Huwag kang magagalit, ha? Oo. Oo, ito'y katuwaan lang namin. Pasok. Commission on Appointments. Nako, bakit kaya? Ang bungad palang tanggalan na. Ano mga kababayan? Bakit tinanggal? Palagay ko gusto nila akong parusahan sapagkat ang Palagay mo lang yun. Oo, palagay mo lang yun. pag-aakala nila ay hindi na ako team player dahil siguro sa Yan na nga ba sinasabi ko? Hindi naman siya ganun. Kasi si Prasco nga eh. Di ba? Hindi naman natingin ng marami dyan. Hindi na player yan eh. Kaso, nandyan pa rin. pagtatanggol ko sa aming mga tuntunin at sa Yung ba yun? Pagtatanggol daw sa mga tuntunin. Oo, yun yung kanyang depensya. tama na rin yung mga tradisyon kung ang pag-uusapan ay yung paglalatag ng budgets ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Yung sabi ng aking ama, kahit sa isang magsasakal, palagi kang nasa patas, huwag kang manglalamang ng kapwa mo. Ito, Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Yung mga salita ng ganyan, oo, marami na akong narinig yan. Oo, yung yung sabi ng ama, sabi ng lolo, lola, nanay, nako! Kulang na lang gamitin yung katulong nila. Na kailangan daw magiging patas sa lahat ng pagkakataon. Ang tanong, kung naging patas ba si Marcoleta nun? Kasi mga kababayan, sabi ko nga, ano mang gawin natin na paghahanap o pagsusuri, ano po, na makakita man lang na itama yung mga mali na mga binigkas, sinabi, ginawa ng mga Duterte, wala tayong makita. Di po ba, mga kababayan? Wala tayong makita. Tuloy. ito naging tuntunin ko at naging panuntunan ko kahit na ako'y dumating na sa kalagayang ito. Nako, tumanda na daw siya ng ganun eh. Yun daw talaga. Yun daw talaga yung kanyang panuntunan sa buhay. Nako, mga kababayan, kung ganyan lang. Kung ganyan panuntunan parang ako lang sa akin pananaw kung mukhang namamali yata kayo. Dahil kami nag-aabang ng inyong mga sasabihin sa tuwing kayo may mga panayam at meron kayong mga programa na isinasagawa, abay nakaabang kami Oo, ikinukonsidera namin kayo na sana no? Sana kayo maging contender namin para maging senador kaya lang mukhang hindi magiging epektibo. O hindi nagiging epektibo mga kababayan yung kanyang mga estratehiya. Ano? Yung kanyang estratehiya mga kababayan hindi epektibo Bakit? Halatadong halatado. Di po ba? Halatadong halatado. At kami pinaglaanan ng kapangyarihan. Kailangan mong ipatupad ang mga tuntunin ng may patas. Kasi yun Yun daw mga kababayan. Kailangan daw ipatupad ang mga tuntunin na may patas. Oo, na maging patas. Ano pa ang tawag diyan? Maging parehas, maging balanse at wala kang dapat nakikilingan. Di po ba? Tuloy. ang universal na kailangan ng sangkatauhan. Meron tayong gold standard. At ang may papayo ko sa akin, Yun na nga good standard nga hinahanap namin pero tila hindi namin makita sa'yo. Kung hindi namin makita sa'yo, promise, sorry hindi talaga namin makita. Kasi kung nakikita namin yung pagiging parehas mo, malamang kinandidato ka namin dito. Di po ba? Kaya lang nga talaga Hindi namin makita kung yun, sa madaling salita. sana bumalik sila doon sa tuntunin na yon sapagkat yun ang matuwid at yun ang hinahanap. Alin ang matuwid? Hindi ko maintindihan kung ano yung matuwid na gustong tukuyin ni Kong Marcoleta. Alin po bang matuwid yung gustong tukuyin? Kasi mga kababayan, kung yung tutukuyin yung pagiging abogado niya kay Sara, siya ginagawang hearing sa Quadcom,
hindi yun matuwid. Sa paningin lang nakakarami, hindi lang ho ako eh. Di po ba? Sige, tuloy! ng mga mamamayan, lalong-lalo na yung marginalized. Sila ang mas deserving kung pag Ako, ayan na nga ba sinasabi ko, kukunin mo na naman yung emosyon at yung mga damdamin ng mga, yan, tulad naming mga ordinaryong tao kung mukhang malabo kong. Sige, tuloy. usapan na yung pagpapatupad ng hustisya sa paraan na pagkakapantay-pantay. Justice be done, though the heavens fall. Yun na nga kung yung pagkakapantay-pantay, dapat kung yun ang iyong plataforma sa aming mga Pilipino, dapat pinapakita mo na yan sa mga nangyayaring issue. Kaso nga kung yung nangyaring issue diyan kay Sara Duterte, hindi ka namin nakita na nagtanong man lang sa kanya kung saan napunta yung confidential fund niya at kung bakit nagkaroon ng Mary Grace Piatos at nagkaroon ng Kokoy Villamin at kung bakit merong Uwishi, Piatos, Nova at Tempura at marami pang iba. Di ba ba? Yun eh. Para sa agarang aksyon, rektang solusyon, mag-like and subscribe. Kong! Agarang aksyon ba? Kaya lang, anong aksyon ba yung ginawa ni Kong? Parang wala naman akong maalala. Di ba? Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po! Sa totoo lang, mga kababayan, sa totoo lang, wala akong natandaan na naging patas si Kong. Siya hinaba-haba ng panahon. Mula nang ito'y matalo, ulitin ko lang mga kababayan. Mula ito'y matalo. Matalo. Hindi naman natalo kundi naramdaman niyang matatalo siya. Kaya siya ay hindi tumuloy tumakbo. Ibig sabihin mga kababayan, nag-withdraw ito noon eh. Nag-withdraw ng pagtakbo bilang senador mga kababayan. So ngayon ay umaasa at siguro sa palagay niya ay ngayon yung kanyang pagkakataon na maaaring tingin niya ay malaki yung tsansa na mananalo siya. Kung ito'y ipapanalo ng taong bayan mga kababayan at kung maipapanalo ng kapatid natin sa iglesia. Kaya lang marami ko nababasa rito mga kaanib ng kapatiran ng iglesia tutol sa'yo Kong eh. Sa totoo lang tutol sa'yo eh. So, kung yung iyong kapanalig sa kapatiran hindi nga sa'yo, papabor, paano pa kaya yung mga hindi? So, sa madaling salita Kong, tiyak, tiyak ang pagkatalo. Kaya may panahon pa naman, baka sakaling mahimasmasan ka at gawin mo uli yung nakaraang eleksyon ikay nag-withdraw. Hindi ka na lang tutuloy dahil yan magiging kahihiyan. Ano po? Magiging kahihiyan. Sabi rito, bawal kumandidato pag INC baka tiwalag na yan. Tinatanong nila, Kong. Ikaw, hindi, pero yung pinasinungalingan sa isang interview, sa isang programa. Sinabi niya kalokohan daw yun hindi daw totoo yun So hindi pa natitiwalag mga kababayan kasi baka isipin ng maraming mga tao na bakit si Marcoleta hindi kayang ipanalo ng iglesia? Di ba mga kababayan? Baka maging batik Kung eto payo ko lang naman. Hindi ako nagmamagaling. Ayon lang ito sa aking sa aking opinion at pananaw. Baka sabihin ng mga tao anuhin nila, balik nila sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo na lagi kasing naririnig natin kapag ka-eleksyon, kapag ka ikaw ay kandidato at sinuportahan ng Iglesia ni Cristo, tiyak na yung panalo mo Ngayon, kung ikaw ay kanilang kapanalig, sabi mo rin, paano yan? Baka mapahiya sila. Baka mapahiya ang buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo,
Oo, dahil itong kanilang kapanalig, oo, ay hindi nila naipanalo. Kung nakakahiya. Kaya nga siguro nung nakaraang eleksyon nung maramdaman mo na ikaw ay hindi na mananalo, para nga naman makatakas sa kahihiyan, ano, hindi ka na tumakbo. Ay, nako, Kong. Pero yun nga, sinabi ko nga, baka mamaya magbago pa isip mo, no, mga kababayan. Baka magbago pa isip nito nang sa ganun hindi na magkaroon ng batik, oo, ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kasi baka isipin, ulitin ko lang, baka isipin ng mga karamihang Pilipino, hindi na maniwala na kapag sinuportahan, oo, ako naniniwala ako, kapag sinuportahan ng isang kandidato, na ng mga iglesia o kapatiran ng Iglesia ni Cristo, abay, malaki! Oo, napakalaki! Oo, nasa ba yung aso ko, baby? Parang nakikita ko yung aso ko kay Kung Oo, parang nakikita ko. Oo. 'Di ba? Malaki daw ang tyansa mga kababayan na maipanalo o manalo sa eleksyon. Kaya kung inyong mapapansin mga kababayan, bawat mga kandidato, aba, todo bate. Oo, wala naman tayong question doon. Ginagawa ko lang reference o halimbawa, mga kababayan, na bawat kandidato, mayor, konsihal, kapitan, nako, kahit nga barangay tanod abay, naglalakihang mga pagbati. Oh, 'di ba? Hindi ho ako tutol diyan, ano. Naglalakihang pagbati. Tayo rin naman bumabati sa mga kapatid, sa mga kaibigan nating mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Marami ho akong kaibigan ganyan. Di po ba? Oh, so pagka yan, mga kababayan, makikita nyo, pagbati. Kasama na yun bilang pakikip-isa at papakita sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo na hindi nakakalimot itong mga politikong ito. Tama po ba? Di po ba? Oh. Yan nga. Oo, Kong, Oo. Mauulit lang daw yan. Oo, yung surrender din yan. Nako, Kong. Habang maaga-aga pa, Kong, baka naman ang iyong panahon sabi ni open-minded 2044 pa. Mukhang matagal pa yung Kong. Patatagalan pa, Kong. Oo. Pero tingin ko mukhang namali ng linya si Congressman Marcoleta Oo. Mukhang namali. Oh, yan mga kababayan. Oh, 'di ba? Yan ang patas kamo, 'di ba? Pero sabi dito, meron silang sinasabi. Oh, pasok. Taga Mindanao. Oh, taga Mindanao daw mga kababayan. Taga Mindanao. Oh. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Oy! Taga Mindanao na siya lang ang pinagkakitaan ko ng nakakitaan ko. Siya lang ang nakakitaan ko ng paggalang. Sabi rito. Taga Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Siya lang ang kinakitaan daw niya ng paggalang. Kung taga Mindanao. Pangulo Duterte. Yun. Pangulong Duterte daw. Pangulong Duterte pala. Si Pangulong Duterte naman pala. Ganun ba, Kong? Pero teka muna, Kong. Kung siya lang ang nakakitaan mo ng paggalang, baka namali ka. Kasi iba yung nakita namin, siya nakita mo, Kong. Oo. Masyado naman yatang ayoko naman sabihin, Kong, na sobrang sip-sip mo kay Digong. Kasi para bang tingin mo sa kanya yung mabubuti lang. Paano naman yung nakita namin? Di po ba mga kababayan? Paano naman yung nakita namin, Kong? Di ba? Eto. Reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi ng ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba. Hindi po. Kita mo? Ano to? Kong, nagmumura, Ito ba tawag mo rito, paggalang? Kung nagmumura,
mismo sa ginagawang pagdinig sa Senado. Teka muna kung mukhang mali ito. Ha? Mukhang mali. Ewan ko sa inyo kung tama ito, ha? Kung nasa tamang pag-iisip kayo, baka sabihin nyo tumayong kayo. Pero kung kayo, wala na talaga sa tamang pag-iisip, yung ginagawa nito na pagsasalita doon mismo sa sinagawang pagdinig. Saan? Sa Senado. Nagmumura to. Di po ba? Yung pa'y matatawag natin, mga kapatid, mga kababayan, na paggalang. Kayo na sumagot. Kung yan tawag ninyo paggalang. Kung may halong pagmumura yan. Di po ba? Di ba? Ulit. Dito. Lang Pulis rewards. yan. Lalo Hindi na ho. pulis. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba. Hindi po. Kita nyo? Buong-buo pa yung PI niya. Ako nga, mga kababayan, malaya akong magmura dito, pero talagang iniiba ko pa nga. Ayan, napakalutong ng PI niya. Siguro si Kong ay hindi nanonood to. Kung hindi, nakikibalita na lang ito. Kung nakikibalita na lang ito, mga kababayan, chismis na lang yung dumarating kay Kong. Oo. Kaya hindi niya nalalaman na napakabastos netong matandang to. Ano ba? Kaya lang may mga resibo tayo, mga kababayan Ayan napakaliwanag. Ulit. Ulit. Ma'am, kung Walang pulis rewards. yan. Lalo Hindi na ho. pulis. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba. Hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. Di ba? Kahit pa. Oo. Hindi mo kailangan na magsalita ng hindi kaaya-aya sa pandinig. Dahil maraming naninood dyan. Bata, matanda, may ipin o wala. Oo. Ang makakaunawa lang dito sa matanda, yung mga mangmang na taga-suporta niya. Di ba? Oo, kaya nilang unawain yan pero yung iba na hindi sanay sa mga ganyan na mga salita. Di po ba? Ano? Kaya nilang unawain yan. Naku, Diyos ko po. Di ba? Ito pa, isa pa. Walang Pulis rewards. yan. Lalo Hindi na ho. pulis. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba. Hindi po. Di ba? Ayan na. Hindi lang yan, Kong. Kong, sana kung si Mima pinanood mo, sana panoorin mo ko. Kong. Sapagkat ito Kong kasi napapanood namin. Sumasalungat. Kong Marcoleta, sumasalungat sa iyong mga pahayag Kaya nga, Kong, hindi naman ito pambabatikos. Sabi mo nga, kailangan pag may nakita tayong mali, tatama natin. Pero, Kong, hindi naman siguro masama kung itama ka lang ng ordinaryong tao. Hindi naman masama siguro. Lalo't lalo, ikay nag-a-apply sa aming mga mamamayang Pilipino. Gusto mong magsilbit, maging patas. Ngayon, nakikita ko, mukhang hindi patas. Hindi patas yung iyong mga gagawin. Kita mo. Kong, ito pa. Meron pa. Makinig kayo dyan sa mga mahal na mahal kong DDS dyan. Ito na. Hayaan mo. Napaka-unfair kasi marami mga Pilipino na walang trabaho. So dapat unahin muna tulungan yung mga Pilipino talaga. Nakakasama na loob. Yung para sa amin, napupunta na sa kanila. Sa totoo lang, nasasaktan talaga ako sa ginagawa nila ngayon. Kasi sa totoo lang, dapat Pilipino talaga. Parang iniisip nila na hindi kaya ng Pilipino magtrabaho yung gawain ng Chinese. Sabi nga, Paano naman kasi ang mahal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Tsekwa? Alam nga naman na ipalit kayo ni Rodrigo sa mga Tsekwa. Mas mahal niya ang Tsekwa kaysa sa mga Pilipino. Yan ang katotohanan. Ayan mismo, galing mismo sa ating mga kababayan ang hinaing mula ng pinangako niya na walang masama dyan sa Pogo. Ano sabi niya, mga kababayan? Noong pinapasok niya ang Pogo, wala akong nakikitang
masama dyan. Kaya naman pala hindi pinapasok magtrabaho ang mga Pilipino dahil yung mga Pilipino hindi papayag na itong mga ito, mga kababayan, ay gagawa ng masama. Oo, etong mga kumpanyang pinagpapatayo at pinayagan ni Rodrigo. Ano? Sang-ayon pa rin ba kayo? Yung mga mahal na mahal kong DDS dito? O, tignan, kita nyo. Oh. Daw po nila kukuha sila ng tao na taga rito sa amin. Pero hanggang ngayon wala pang abiso. Kita nyo? Kukuha daw ng mga tao na taga sa kanila pero hanggang sa ngayon, napasara na't lahat-lahat. Wala pa ring natanggap o tinanggap na mga empleyadong mga Pilipino sa mga pogo. Paano to? Ha? Oh, ulit ka ate. Oh, ate kuya. Oh, ate kuya ha. Oh. Dapat Pilipino talaga. Parang iniisip nila na hindi kaya ng Pilipino magtrabaho yung gawain ng Chinese. Sabi nga daw po nila kukuha sila ng tao na taga rito sa amin. Pero hanggang ngayon wala pang abiso. Wala pang abiso. Baka naman nakalimutan nyo na't marami ng beses natin na ipinakita yung mga video ni Duterte noon na sabi niya, walang problema dyan sa Pogo. Kahit mismong si Xi Jinping na nagsabi, wag papasukin ito. Eh bakit kaya? Ako'y nagkaroon ng agam-agam. Sa kabila ng payo ni Xi Jinping na wag nang papasukin ng Pogo, bakit itinuloy pa rin ni President dati, Rodrigo Duterte? Bakit kaya? Tanginang bayan na to. Mahirap ka. Kita nyo? Oh, minura pa yung bayan na to. Minura pa yung bayan na to, mga kababayan. Oo, minura niya. Minura tayo. Abiso. Tanginang bayan na to. Oh, kita nyo, mga kababayan? Inang-ina daw tong bayan na to. Samantalang inubos mo ang kaban neto. Oh, tuloy. Mahirap kayo. Putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Oh, kita nyo, walang pakialam sa atin, oh. Mahirap tayo. Oo, inang-ina daw natin. Inang-ina nyo, sabi. Magtiis kayo. Mamatay kayo sa gutom. Sabing ganun, oh. Tapos, hahanap kayo ng 20 pesos na bigas. Oh, ano pa? Tuloy, Digong. Banatan mo sila. Gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Province of Philippines, Republic of China. Makuha mo ang Philippines, wala nang problema. Oh, wala nang problema China. Pag nakuha ng China ang Pilipinas, gusto nang ibenta. Gusto nang ipamigay ni Digong mo. Ni Digong. Gusto nang ipamigay ni Digong ang ating bansa para maging probensya ng China. Tapos sasabihin, Nino, ni Marcoleta, si Digong lang ang nakita kong parehas talaga. Diba? Si Digong lang daw ang parehas eh. Sabi niya, oh, ulitin ko yung sinabi mo. Kung ha, oh, pasok. Taga Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Kita nyo? Paggalang na pala ang pagmumura. Paggalang na pala ang ibenta tayo sa China. Paggalang na pala ang murahin mo sambayan ng Pilipino. Paggalang na pala ang murahin mo ang bansang ito. Putik na yan. Kung ganon, Kong, aba, namamali ka. Oo, mukhang karamihan ng nandito na 1,000. Baka isa lang bumoto sa iyo, ha? Kaya kung ikay magbabago ang isip, wag mo nang patagalin. Dahil sigurado ko kung, baka hindi ka umabot kahit sa 40. Oo. Diba? Kahit 40 kung hindi ka aabot. Ayan, maliwanag, oh. Parehas daw si Digong.
ano tong mga pinalabas natin, mga kababayan? Unang-una, yung pagmumura niyang si Digong. Oh. Bakit ako magbigay ng reward sa mga Paiba-iba, hindi po. Parang kita nyo, nasa harap ng hearing, babae pa yung nagtatanong eh. Ang bunganga eh, napakabastos. Oh, kung ganyan lang ang bagong marespeto at magalang kung Marcoleta eh, parang ayaw na nating manirahan sa mundo, ano. Mukhang baliktad na yung pananaw mo, ano. Eh, ako'y nagtatanong lang kung huwag kang magtatampo. Oo. Dati mo akong tagahanga kong eh. Sa totoo lang, believe ako sa iyo eh. Oo, unang-una eh. Alam kong ikay nakapaloob at kaanib ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo eh. Mataas ang respeto ko sa mga yan. Sapagkat marami nga ako, sabi ko nga, napakarami kong kaibigan dyan, matitino. Diba? Kaso nga, diba? Kaso nga, ganito naman, mukhang taliwas na yung pagtingin mo ng magalang sa bastos na tulad nito. Oo. Kayo po, mga kababayan, ano po masasabi nyo rito? Paki-comment naman dyan. Our beloved Boss Mike